biglang sasabihin niya, ituloy ang kooperasyon nang sa ganun, maimbestigahan ang mag-amang Duterte at ang konsekwensyan, pwede talaga silang ma-issuehan ng warrant of arrest. At kapag tayo ay pinapasok ang mga investigador, ibig sabihin, pag tayo ay nag-cooperate na, pag nagkaroon ng warrant of arrest, kinakailangan din tayo mag-cooperate. Kinakailangan din natin isurrender. Totoo, pag nakakulong na sila sa Hague, ako bilang their abogado at ako naman tanging Pilipinong pwedeng humarap sa ICC, sasabihin ko walang jurisdiction at madidismiss din yan. Pero meanwhile, kulong muna sila sa Hague. Itong House resolution po ay hinihikayat ang Hekutibo na makipagtulungan na sa ICC doon sa investigasyon laban sa mga Dutertes. Bakit ko sinasabi ng laban sa mga Dutertes? Kasi hindi lang po si dating Presidente Duterte ang posibleng maimbestigahan ng ICC at makasuhan at maisyuhan ng warrant of arrest. Pati po si VP Sara, lininaw po yan ng mga nagrereklamo mismo. Na sa kanilang reklamo, hindi lang si dating Presidente Duterte rinireklamo nila, pati po si Inday Sara na naging mayor ng Davao City. Bakit ko sinabi na ito ay plan B sa impeachment ni Inday Sara Duterte? Kasi nga po, hindi nagtagumpay yung kanilang gustong impeachment dahil malinaw naman po ang sinabi ng ating PBBM. Huwag niyong impeach si Sara dahil she does not deserve to be impeached. Ay sino ba naman kongresista ngayon ang magkakamali na sumuporta pa sa impeachment? Markado yan sa presidente pag ginawa niya yan. Miski pinsan o hindi ang speaker. So ngayon, abay, o di sige, sumunod kay presidente. Pero ang gawin naman natin, bigyan natin ng bala si Secretary Boring Yulmulia na nagbago na ng tono. Dati, papa-aresto niya ang mga ICC investigators kung papasok sila sa bansa dahil yan po ay usurpation of authority. Tanging mga piskal lang na Pilipino at West na Pilipino po pwede mag-imbestiga sa mga kasong nangyari dito sa Pilipinas dahil nga po, hindi na tayo miyembro ng ICC. At meron pong desisyon dyan ng ICC na dun sa kaso ng Burundi. Sabi ng ICC doon, talaga naman po may karapatan ng kahit anong estado na bumitiw sa ICC. Pero hindi biglaan. Magiging epektibo lang ang pag-alis sa ICC matapos ang isang taon dun sa pag-deposit ng instrument of ratification. Bakit? Kasi dun sa isang taon na yan, may karapatan naman ang prosecutor magsimula, mag-apply sa hukuman ng authority para magsimula ng preliminary investigation. Kasi nga po, sabi din ng International Court of Justice doon sa kaso ng Nicaragua versus US, hindi po pwede na bagamat may karapatan kang bumitaw sa treaty, hindi po pwede ura-urada. Kailangan may reasonable time. At yung reasonable time, pagdating po sa ICC, 1 year. At sa loob ng isang taon, kung hindi naman mag-commence ng preliminary investigation ang prosecutor at itong paghingi po ng permiso sa ICC, ang siyang trigger sa jurisdiction ng ICC, hindi na po pwedeng mag-exercise ng jurisdiction matapos yung isang taon na yun. Ang nangyari po, 2019 July, naging epektibo ang pagbitiw natin dahil July of 2018 tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Pero ang prosecutor nag-apply lamang 2021 na. 2 taon matapos na tayo ay nagkaroon ng epektibo ang pag-aalis natin at binigyan siya ng authority 2022 na. O di ba? Napakatagal na naman ang panahon ng nakalipas nung tayo nakaalis na. At ito nga po yung dissenting opinion sa appellate chamber. Pero lilinawin ko po, ang sabi ng pre-trial chamber, nagkamali lang ang Solgen. Bakit? Kasi dalawa po yung dapat i-invoke. Lack of jurisdiction, walang jurisdiction na, at saka yung admissibility na gumagana yung hukuman. Ang problema, hindi diniscuss ng OSG kung yung consequences ng pag-withdraw natin na naging epektibo ng 2019. So ang sabi ngayon ng pre-trial chamber, hindi mo inallege. Ang inallege mo lang kung bakit hindi dapat mag-exercise ang ICC ng jurisdiction dahil bukas ang hukuman. Pero sabi ng korte, admissibility kasi, inaamin mo na mayroong jurisdiction. So tama po ako, galit na galit ako nung nalaman ko na kung ano-ano mga pinagsasabi ng OSG dun sa kanilang mga observation at dun sa appeal mismo. Ayan nga po, sapul na sapul ang sinasabi ko. Bakit mo ilalabas ang admissibility in the first place? Kapag linabas mo talaga yung admissibility, inaamin mo may jurisdiction na. Kaya tuloy, ang sabi ng pre-trial chamber, hindi mo naman diniscuss kung anong implication ng iyong consequences. Ang sinasabi mo lang, dapat lokal na hukuman ang gumalaw. Na tama rin argumento, pero ang pangunahing argumento pa rin dapat, hindi na nga tayo membro. So yun din ang sinabi nung dissenting opinion. 2 pong nag-dissent, 3 nagsabi, parang winave ng Pilipinas yung objection sa jurisdiction.
Pero malabo po talaga yung decision din ng tatlong majority kasi sabi nila, it's not a decision on jurisdiction daw. Pero at the same time, sabi nila, dahil pumasok ka na sa issue ng admissibility, winave mo na yung issue ng jurisdiction. Anyway, mahirap po intindihin yan. Talagang kinakailangan abogado ka dyan. Pero ang punto, wala na po talagang jurisdiction dahil umalis na tayo at hindi po nila tayo pwedeng pilitin na mag-stay beyond the 1 year from the time na nag-deposit tayo ng instrument of ratification. Bakit kung sinasabi politika na naman to? Kasi nga po, it came after, unang-una, yung deklarasyon ni Presidente, huwag niyong impeach si VP Sara. Hindi na po pwede. Pangalawa, ito naman kasi, I love you VP Sara, pero sometimes talaga, kinakailangan hinay-hina. Ito talaga sasabihin ko dahil ako naman patas. Yung nakita nating inisnab ni VP Sara, naku sasabihin ko siya, sana hindi niya ginawa yun. Talagang hinahangaan ko si VP Sara dahil hindi siya plastic. That is very refreshing in the field of politics. Pero at the same time, meron namang tinatawag na civility. Huwag na tayo magpaplastic. Let's be civil para hindi na lalong lalala yung hidwaan. Kita mo nangyari. Matapos na inisnab niya si speaker, ayan na, sumulong na yung mga resolution na nagsasabi na makipagtulungan. Tao rin man kasi si speaker. Intindihin na lang natin siya. Inisnab mo siya. So publicly, napanood ng milyon-milyones sa internet dahil kuwang-kuwa sa camera. Tao rin naman tayo lahat. Siyempre masasaktan tayo. Pero vindictiveness naman yan dahil siya ay nasaktan, biglang sasabihin niya, ituloy ang kooperasyon nang sa ganun, maimbestigahan ang mag-amang Duterte at ang konsekwensyan, pwede talaga silang ma-issuehan ng warrant of arrest. At kapag tayo ay pinapasok ang mga investigador, ibig sabihin, pag tayo ay nag-cooperate na, pag nagkaroon ng warrant of arrest, kinakailangan din tayo mag-cooperate. Kinakailangan din natin isurrender. Totoo, pag nakakulong na sila sa Hague, ako bilang their abogado at ako naman tang Pilipinong pwedeng humarap sa ICC, sasabihin ko walang jurisdiction at madidismiss din yan. Pero meanwhile, kulong muna sila sa Hague. Diba? Danyos na rin yun. At saka nadagukan na yung ating soberenya na miski hindi na tayo miyembro ng ICC, mga dayuhan pa ang magbibigay katarungan di umano sa mga biktima. Na yan po talaga ay paglabag sa ating soberenya. So sinagot po ako ngayon ni Speaker, ang sabi niya, that's not accurate. Speaker, magpakatotoo ka. Magpakatotoo tayo lahat. Naintindihan kita na naisnab ka ni VP Sara. Pero yung ganti mo naman, masyadong vindictive. Sa susunod, isnabin mo rin siya. Dapat ang ganti mo naman, proportional. Huwag mo namang paglaruan yung soberenya ng bayan. Nakakahiya. Inaamin natin sa buong daigdig kapag tayo nakipag-cooperate, na wala tayong kakayahan na bigyan ng katarungan ng ating mga kababayan. Yan bang gusto mong reputasyon ng ating mga hukuman? Huwag mo namang yurakan ang soberenya ng Pilipinas dahil gusto mong gumante. Ganun lang po kasimple yan.